Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion reaction itong pahayag ni Jose Claire Castro tungkol sa accomplishments ng gobyerno. Malapit na kasi ang SONA eh. Kaya sa mga press briefing nila, yan, sinasabi na yung mga nagawa. So ito ngayon, meron siyang binanggit na nagawa ng administrasyon. Tapos may follow-up question si Eden Santos. Nako, wala na naman. Bumalik na naman yung Eden phobia. Grabe talaga si Miss Eden Santos ng Net25. Walang kawala si Auntie Claire Castro. Okay, pakinggan natin. Nakakatawang sagot. Sa 607 Balay Silangan Reformation Centers ang naipatayo sa ilalim ng Marcos administration. Saan pong area itong Balay Silangan Drug Centers? Para yung address po. O sige po, mamaya po ibibigay ko po sa inyo. Oh my God! Umabot na rin sa 607 Balay Silangan Reformation Centers ang naipatayo sa ilalim ng Marcos administration. Saan pong area itong Balay Silangan Drug Centers? Para yung address po. O sige po, mamaya po ibibigay ko po sa inyo yung exact address. Salamat po. Oh my God! Oh my God! Magbasa tayo sa mga comments. Parang ganyan din lang yung 5,500 control projects eh. O ito, mga comments, mga tumatawa. O misinformation. Ano? 607? Bahay Silangan. Ano ba yung sinabi niya? Nakalimutan ko na. Reformation. Ulitin nga natin. Ulitin natin. Ulitin natin ha. Umabot na rin sa 607 Balay Silangan Reformation Centers ang naipatayo sa ilalim ng Marcos administration. Saan pong area itong Balay Silangan Drug Centers? Para yung address po. O sige po, mamaya po ibibigay ko po sa inyo yung exact address. Sandali ha. I-search ko lang. Ano bang Bahay Silangan? Dahil Reformation Centers, ito ba yung sa war on drugs na kasi ang focus ng administrasyong Marcos hindi yung madugo, yung rehabilitation. Bahay Silangan, sandali i-search ko lang, ngayon ko lang naisip. Ang dami na nilang ang dami na nilang nasamsam nga droga. Sigurado yan, yung nasamsam nga droga, Tonito Nilada, pinakamalaki na. Kailang lumulutang lang ang karamihan. Walang nahuling drug lord. Sigurado yan, ibibida na naman sa, yun, Bahay Silangan Reformation Center. Ano ba itong Bahay Silangan Reformation Centers? What is the purpose of Bahay Silangan in the Philippines? The Bahay Silangan is part of PDEA harm reduction efforts. It is a national drug reformation program which offers temporary refuge to drug offenders and surrenderers with the objective of making them self-sufficient and law-abiding members of society. Yun. Kaya lang, PDEA, so, related ito sa Related ito sa pag-rehabilitate o pag-reform. Kaya nga, Reformation Centers. Okay naman. Maganda kung nandyan. Kaya lang, yun nga, tinanong saan area, saang address, hindi alam. O, di ba nakakatawa? Kahit man lang magsabi ng kung well-informed ang palasyo. Okay, na 607, dito sa Metro Manila, nandyan sa ganito. O, kahit ganun man lang, imposible naman na masabi ni Jose Claire Castro yung
location ng 607. Okay na lang sana kahit 2 o 3 lang. Ang may pinakamalaking bahay silangan nandyan sa ganito. Kaya lang, walang kaalam-alam eh. Kaya, anyway, parang ganyan din lang. 5,500 flood control projects. Kailang zona ba yun? Last year lang ba yun? Tama no? Last year lang yun. Pinagmayabang. After 2 days, nabulilyaso ng Bagyo Katrina. Mamaya ang Pangulo na nabangga ng barko. Ano pa? Na-overwhelm. Nandyan ang mga flood control pa. Na-overwhelm lang. So, expect SONA. Pang SONA, ano lahat ito? Pang, I don't know kung anong tawag nila. Noong unang SONA ng Pangulo, talagang nakinig ako at tuwan-tuwa. Sabi ko ito, may pag-asa. Pangalawang SONA, medyo wala na. Nawawalan ako ng gana. Pangatlo, last year. Kasi pang-apat na ito. Di ba, 2022, 23, 24. Pang-apat na eh. Last year, ang pinakamatindi, yung flood control projects. Yung pangalawang SONA, ang matandaanan ko, yung sabi niya na smugglers and hoarders, your days are numbered. Hanggang ngayon, nandyan pa man din sila. Wala pa man tayong nababalitaan na convict at nakulong. Ano pa? Yung napatunayan natin na kaya nating pababain ang presyo ng bigas, ng karne, ng isda, ng gulay, mantika, asukal sa pamamagitan ng Kadiwa. Nakakita na ako ng Kadiwa kasi naghanap ako ng Kadiwa eh. Nasa mga mall. Naghanap ako ng bigas kasi gusto kong bibili ng murang bigas, yung sinasabi nilang 29 per kilong bigas. Sabi nang nandun sa Kadiwa, maniwala kayang mga murang bigas yan, sir. Kami dito, pinapwesto lang kami dito. Tapos, ano lang, yung nagpwesto doon, kanila pa ang abang. Akala ko, sabi ko, libre na bang abang niyo? Ay, hindi sir, kami pa rin nagbabayad. So, anong tulong ng gobyerno? Wala lang, sila lang nakipag-coordinate sa mall para makapisto kami dito. Kaya lang, kami pa rin nagbabayad. So, tapos yung produkto, hindi naman mga direct farmers, kundi mga middleman na yun. Mga ano. So, anyway, ganyan na lang talagang pang SONA, wala na tayong magagawa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon. Namimigay tayo ngayon ng yero at pako galing sa ating sweldo, of course, para ang Tribong Talandig makapagpatayo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang natagaan og sin nga nagkuha gyud yang sa gitabang sa ngayro bisag ulan, excited gid kayo sila. Salamat kayo. Kuha gyud sin. Karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero. So silupin og isumpay-sumpay ra gani ang mga silupin og ibutangan og mga kahoy sa ibabaw. So mo na ni siya. So gantos yun sila sa ulan. So karon natagaan na sila gero kung na kuha na gyud makaatop na gyud sila. Salamat gid ko sa Ginoo sa nagtabang sa amoa kay nangan gid mi nga makaatop mi kay tan-aw among atop kay sulupin ra gid ang among kuan sa among kuan abuhan ug sa among balay ug mao ra na daghang salamat. Maninaot unta mi nga magpadayon ni nga hinabang sa matag usa nga amo ang mga tao kay daghan pa ang nanginahanglan gid sa amoa kay mo ra gid na ako amo. Pila na din ni katuig ang inyong balay? 8 katuig na gid ni among balay. 8 na katuig. So mao nga gaulan na nagyod.
So pila na dai imong anak? Duha akong anak. Duha na. So kuan na gyud ba? Karon makabalay na mo ug labi na og kuan. Naana tay mga anak so di na mo maganto sa ulan. So salamat kayo. Salamat sa Ginoo ug salamat sa nagtabang sa amoa. Sige, salamat. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Dare to Us 16 minutes ago. Sabi niya, breaking. Palace confirms that the Presidential Communications Office wrote to Net25 to remove Miss Eden Santos from the Palace beat. Si Eden Santos po, ito yung matalino, matapang, makulit na reporter na palaging nakakasupalpal kay Yusek Claire Castro. So ito na. Basahin natin yung sulat. Pinapatanggal na nila from covering the president. Okay. So medyo malilit itong, yan na po yung sulat. Oh. Office of the President, Presidential Communications Office, 27 June. So, ano bang pitsa na ngayon? Oh, so, last week nito, sulat. Mr. Paul Padua, News Chief, Net25. Dear Mr. Padua, greetings from Malacanang. We hope that this letter reaches you in good health and in an even better disposition. Last Tuesday, June 25, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. led the destruction of billions of pesos worth of illegal drugs at the Clean Leaf International Corporation facility in Capas, Tarlac. While the event was successful, we have to invite your attention regarding the breach of protocol committed by your reporter, Eden Santos, who is also a member of the Malacanang Press Corps. Santos violated media advisory memorandum number so-and-so in approaching the president directly, not once but twice, even if there was already an assigned place for reporters and cameraman in the venue. Strict courtesy and decorum dictate that when covering the president, a certain distance should be observed at all times. Sadly, this is not the first time that Santos had violated this rule. While we recognize the zeal and the need for Santos to get a story from the president, we should also recognize the need for our reporters to observe and respect the rules specifically set to ensure the safety and well-being of the president. These rules do not only apply to the media covering the president but to all. In this light, we respectfully request that a new reporter be assigned to cover the president and the other government agencies inside Malacanang. Other reporters who were seen and recorded breaching the protocol last Tuesday will also be admonished. Hoping for your favorable response, respectfully yours, yan. Relson Kabatbat, Assistant Secretary for Media Affairs and Relations. Okay. So, malungkot. Hindi na natin matutungin. Kanina lang, nag-vlog ako yung, I think, the same event kasi
sabi ni Yusek Claire Castro na ang Marcos administration nakapagpatayo na ng 607 bahay silangan reformation centers. Parang drug reformation center ito. Tinanong siya ni Miss Eden Santos, saang area o anong mga address ng mga bahay silangang reformation center? Nako, walang naisagot si Claire Castro. Oh, sige, kukunin ko, ibibigay ko sa inyo ang address mamaya. Oh, wala, nabulilyaso. Anyway, karapatan ito ng Malacanang, and I believe papalitan na siya. Sino kayang ipapalit? Katulad ba siya ni Miss Eden Santos? So anong comment nyo? Talaga bang dahil sa protocol o talagang napornada na sila kay Miss Eden Santos? Kasi ang dami namang instances, di ba, mga ambush interview. Ang dami dyan eh. Ang media nakakalapit talaga, nalalapitan. So bakit dito ngayon na lumapit lang? Ako naging spokesman din ako ng matagal-tagal dito sa Mindanao. Talagang ang bread and butter ng spokesman, media. So, ganyan din ang presidente. Wala nga siyang spokesman eh. Hindi naman daw siya press briefer lang daw si press briefer palace press officer. Walang designated spokesperson si PBBM dahil press briefing lang ang ginagawa niya. So, to me, normal naman yung malapitan na media paminsan-minsan. But anyway, kung ito ang desisyon ng PCO, I believe susunod ang Net25. Di sila pwedeng magreklamo. Kaya, goodbye sa ating magbasa tayo ng mga comments. Goodbye na lang sa ating matapang na Eden Santos. Kailan kaya ulit natin saan na siya i-assign? Ito, Albia Ivory, napikon si Auntie Claire. Hidilisa Prado, mahina powers, Miss Claire, di kinaya si Miss Eden. Johanna Zerza, Kangaroo Officials. Daisy Vlog, wala na jud na mao. So, nakakalungkot. Mamimiss natin si Miss Eden Santos kung saan siya i-assign na bit. Hindi na Malacanang bit. Sana mapanood pa rin natin siya na nagre-report. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay na tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na bahay ang tribong Talaandig. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni siya pero ipangatag sa mga tao. Opat dito ito. Oh, dawan ito. Ay, mga kuwan sila kayo. Eh, nga, kabalista eh. Pwede taglista. Bita na si Salamat sa sir. Salamat sa nagatag. Salamat sa sin. Oh, baru tu. Ini, pay tundog daw. Karon niya ako nagpuyo sa palisa akong mama. Siya ang natagan ng sin
Ang imong mama ang nauna natagaan og sin. So diri lang kasi nakigpuyo. So karon nagpatindog na kag bagong balay so natagaan na ka karon og yero. Oo, so atong tanawon ang imong bagong balay. Muna ni ang iyang gipatindog nga bagong balay. Kay nakigpuyo lang ni siya ang mama. Salamat sa Ginoo. Salamat sa nagatan-aw. Karon makatop na gid ko. Oo. So naa na kay bagong balay. Sige.